So, lalong-lalo na po mga kababayan ang Crispaw, ipagdasal po natin mga kababayan nga andyan po sila sa mabuting kalagayan. No? So, iwasan na lang natin mga kababayan yung magbasa tayo sa isa't isa para wala pong taong masaktan. No? Hello mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta na kayo dyan? So ngayon nga araw po mga kababayan, so andito naman po tayo sa ating bukirin. Dito sa tinaniman ko ng luya mga kababayan. Matagal ko na ito nga hindi napuntahan. So kaya dinalaw namin ngayon. Grabe, no? Ang dami ng mga damo mga kababayan. So nagdala kami ng abono. 4 nga sako mga kababayan. Akala ko wala pang mga damo. Pero pagdating namin kanina dito ay marami ng mga damo nga tumubo. So hindi na kayang abonohan. So kailangan mo nang tanggalin yung mga damo. So ang ginawa namin kaninang umaga, so tinanggal muna namin yung mga damo mga kababayan tulad nito. Yan. So papunta doon. Tinanggalan na namin ng damo. So okay na hawa na po mga kababayan. So na lang sa kabila nung hindi pa natanggalan ng mga damo. Pero matatapos namin dyan mga kababayan mamaya pagtanggal. Kasi meron ako mga kasama dito. Nandito yung aking kapatid at ang aking pamangkin nandito din mga kababayan. So, ito muna yung mga gawain natin ngayon. So, ipakita ko lang sa inyo yung aking pinagpaguran dito na luya. No? So, nung nandoon pa kami mga kababayan sa Mindoro ay nag-alala ako sa aking tanim kasi itong luya mga kababayan ay hindi pwedeng hindi mabisita kasi minsan mayroong mga sakit ng luya mga kababayan. Tulad nito, maraming mga nadugta na luya. So, ang ginawa namin ay tinanggal po namin mga kababayan. So, dyan nga side ay wala nang luya dyan, wala nang tumubo dahil nasira, no, na nadugta ang luya. So, tinanggal namin para hindi apektuhan yung iba. So, sana po ay hindi na ito maglala ang sakit ng aking luya mga kababayan. No? So, tanong ako doon sa mga export ng nagluluy ang mga kababayan. So, sabi niya sa akin kapag may dugta na daw yung luya mga kababayan, wala na daw yung gamot. No? So, kailangan daw tanggalin lang yung nadugta kasi pag hindi yun tanggalin ay lumipat naman doon sa kabila. So, kaya ang ginawa namin kanina, so, tinanggal namin yung nadudugta ng luya. So, sobrang sayang po mga kababayan, no? Pag hindi ito maagapan dahil malaki na rin yung aking nagastos dito sa aking luya, no? So, ipagdasal naman po natin mga kababayan nga maging success itong luya natin. So, maganda naman yung tubo mga kababayan. Yan. So, ang problema lang kasi may madugta. So, sana po ay gabayan tayo ng ating Panginoon nga ma-okay na itong ating luya. So, and dyan yung kasama ko mga kababayan. So, kami ngayon ay mag-abono na rin at yung mga kapatid ko at yung pinsan ay maghawan pa sila doon sa kabila. Yan. So, samahan nyo na lang ako mga kababayan ngayong araw sa akin mga kaganapan. Dito tayo mag-umpisa. Yan.
So, ito yung abono ko mga kababayan, ito lang ginagamit ko, Complete at saka Gloria. So, gusto ko sana yung isa, yung mamahalin ng abono, yung Yara, pero naalangan din ako sa aking luya mga kababayan. Baka naman po ay hindi ito magano kasi may sira. So, mahal pa naman. So, kaya ay napaisip ko nga ito lang muna yung aking abono na gagamitin. Kasi mas ano lang ito, mura lang ito mga kababayan. So, umpisahan na natin pag-abono. So, ganito lang yung pag-abono ko dito mga kababayan sa Linggoya. Yan. Hinalo ko lang ito para maganda-ganda ang tubo mga kababayan. Pero yung iba na nag-loya po sa amin ay hindi sila maggamit ng ganitong abono mga kababayan. Ang ginagamit nila ay yung mamahalin. Pero sa akin po ay ito lang muna ang gagamitin natin. Kasi hindi ko alam mga kababayan kung maka-harvest ba ko dito sa aking tinatanim. Kaya ay ito muna yung gamitin natin. Ito yung loya natin mga kababayan ay 3 buwan na ito. Tinanim ko ito ng January 1. So, ano na lang ngayon? April, April 12 na tayo ngayon mga kababayan. So, sobra 3 buwan na ito. So, ang hinihingi ko lang po ng ating Panginoon na aabot ito ng 7 months para kahit papaano ay kumita din tayo. No? So, at least man lang mabalik yung aking gasto dito sa aking loya. No? May sira talaga mga kababayan. Yan po yung mga kasama ko mga kababayan. Ade, mag-iisang buwan po ako mga kababayan ngayon din nakadalaw dito sa loya. So, nag-aantay na po sila sa akin kung kailan ako dumadalaw sa kanila. So, buti na lang po ay naulan na naman po kahapon. Kaya ay agad-agad ako nagpunta dito sa bundok para maglagay ng abono. Marami kaming napasaya sa ulan kahapon mga kababayan. Dahil ay dito sa amin ay nag-start na rin yung init dito sa amin. Buti na lang po ay malambot yung lupa dito sa amin. Dito sa tinataniman ko ng loya mga kababayan. So kahit mainit yung panahon, kahit mag-start yung init po ay malambot pa rin yung lupa mga kababayan. So hindi masyadong mapiktuhan yung tanim kasi yung lupa ay sobrang lambot. Hindi tulad doon sa kabila na bukirin ko po ay hindi pwedeng mag-start yung init dahil sobrang tigas po yung lupa doon mga kababayan. Kasi may pagkapula-pula yung lupa doon sa kabila mga kababayan. Kaya ay napaisip po ako nga dito lang ako magtanim kahit malayo. So, tiniis ko na lang po mga kababayan kahit malayo. Dahil po gusto ko rin yung lupa dito sa amin dito sa Bukirin po mga kababayan.
dahil po ay sobrang lambot po. At saka maitim din yung lupa dito mga kababayan. Doon kasi sa mga iba, mga kulay yung lupa doon. Yan. Mabilis lang ito mga kababayan. Pero dahil marami yung ating abonuhan, matagal pa rin matapos. Mamayang hapon ay matatapos na rin namin ito mga kababayan. So, hindi lang tayo mamadali dahil sobrang matarik po yung ating luyahan. So, baka po ay tayo, no? Maligid dun sa baba. So, may kasama naman po ako. So, sila po ay mabilis sila mag-abono mga kababayan kaysa akin. So, andyan sila sa baba. Yan po ay mga pamangkin ko po ang pinsan mga kababayan. Sabi niya sa akin kanina nga tulong sila sa akin para mabilis na matapos. So, kaya ay nandito na kami ngayon nagsama-sama mga kababayan. Masaya din po ako dahil mayroon akong kasama na nagpunta dito. Siguro po ay kapag mag-isa lang ako dito ay abutan ako ng 2 araw mag-abono. O 3 araw mga kababayan kasi meron pa doon sa kabila na hindi pa namin nabunuhan mga kababayan. So, sa lahat po mga kababayan na nagtatanong kung na-enjoy ba namin yung aming pagpunta ng Mindoro. So, masabi ko sa inyo mga kababayan nga na-enjoy namin yung pagpunta namin sa Mindoro. Dahil po ay nagkasama-sama kami doon mga kababayan. So, siguro hindi ko alam kung maulit pa ba yung aming pagsama-sama o hindi na. So, kaya po mga kababayan ay pagdasal niyo po kami, ang buong team ng Pugong Biyahero na sana maging okay ang lahat. So, lalong-lalo na po mga kababayan ang Chris Pao. Ipagdasal po natin mga kababayan nga andyan po sila sa mabuting kalagayan. So, iwasan na lang natin mga kababayan yung magbasa tayo sa isa't isa para wala pong taong masaktan. So, pagdasal naman po natin ang buong team po mga kababayan. Lalo na po yung Chris Pao. So, yan lang po mga kababayan ang tamang gagawin natin po para walang taong masasaktan. So, yan lang po ang aking mensahe mga kababayan. No? Mamaya naman tayo mag-istorya. So, abono muna tayo mga kababayan. Yan. Dito tayo sa baba. Yan. Yan.
Tingnan natin ang puno ng luya. Kung gaano ko nakalaki yung mga ano niya, laman. Dito tayo. Yan. Ito na po ang laman mga kababayan. Yan. Yung mga kasama ko ay nandun sa baba. 3 kami nag-abono. Tapos 4 sila naghawan. Dun sila sa dulo. Hindi makita. Ayan. So ngayon mga kababayan, magpapaalam muna ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang nag-subaybay sa aming YouTube ng PB Team. Sana po mga kababayan, huwag kayong magsawa para may pagpatuloy namin ang aming mga kaganapan. No? So abangan nyo po mga kababayan. Sa susunod naman po na magsama-sama kami ng PB Team ng Davao. Yan lang po. God bless you sa inyo lahat. Mag-ingat ka dyan palagi. Bye-bye.